lahat ng tao sa Pilipinas at lalong-lalo naman narito mga kapatid. Good evening po. Narinig nyo naman po ako sa likod. Okay po. At yun din sa mga naka-online, magandang gabi sa inyo. Naka-online kayo, hindi. Kahit na nakikinig kayo, hindi. Baka busy kayo magluto. Andito po ang Panginoon. Amen. Kung kayo magluluto rin po kami rito. Kaso nga lang, kakainin po namin ay salita ng Panginoon. Amen. Luto po ng Panginoon. Manalangin po na tayo. Lord, salamat po sa gabing ito. Napakabuti mo, dakila ka. Ikaw ang aming Diyos habang buhay, hanggat Panginoon, hanggang kayo dumating. At kayo, Lord God, ay nasa amin na. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang una pong sa lahat na gagawin natin ay manalalamin muna ako. Okay po. Kasi pag walang salamin, walang makikita. Oo. Akala nyo, kayo lang po Pati na rin ako. May apo na ako May apo na kami ni Pastora Melan. Opo. Okay, mga kapatid. Verse John 14:23. Tingnan natin, wala pa. Ako na lang. Baka nandito sa likod ko. Okay lang. Okay po. John 14:23. Wala pa rin. Ako na lang. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Yung iba abode, kasi nga marami sila. Alamin pa ba natin kung ilan ang Diyos o tatlo? We abide in him. May mga ganun pong salin. Ayan po, nakalista na. Ayan po, hindi ko nababasahin, nabasa ko na Okay po. Sabi ng Panginoon, kung mahal ako, if a man love me, he will keep my words. Ibig sabihin, sample lang ko po si Chay, itong anak kong to, nagsayaw yan. Yan ang gift niya. So, kinip niya yung gift. Kinip niya yung word. Kunyari yung word, yung gift. So, siyempre, pag gumalaw siya, makikita mo, kinip niya. Anong lalabas sa kanya? Sayaw. Choreo. Makikita mo, kinip nga niya yung gift. So, nakikita ko, sumasayaw talaga siya ng tama. Siguro, specific, hip-hop ang makikita mo sa kanya. Kasi kinip niya yun sa dagal ng panahon. Yun ang pinag-aralan niya at sinaliksik niya yung salita ng Diyos. Yun yung binigay ng Diyos. Yun ang word. Ginamit niya. Yun ang magagaling mag-basketball. Kunyari si Jordan. Kinip din niya yung basketball. Nag-dribble siya, nag-aral siya ng dribble, ng assist, ng pasa. So tumakbo ang panahon, yun yung naging gift niya. Yun yung word niya. Yun yung lengguwahe, yun yung naging kultura niya. Ang ending, nung gumalaw siya, Michael Jordan ang labas niya. Maibihin mo ba? Kinip nga niya yung basketball. Makikita mo, dumang, umiscore. So nasa na siya ngayon, history na po siya. Ganon din po tayo. Sabi ng Panginoon, kung kinikip mo talaga yung word, makikita mo. Makikita talaga sa'yo. Kinikip mo pala yung word, ba't di makita sa'yo? Hindi mo maisayaw. Hindi mo maibasketball. Woo! Tapos, ang kinikip na word sa'yo ni Lord, iba yung ginagawa mo. Amen? Bakit iba yung sayaw na ginagawa mo? Ba't ibang basketball ang ginagawa mo? Sabi, keep po. Ibig sabihin, yung keep my word, nakatago. Tinago mo. Tago mo. Tago ko. Tago. Pag tago mo, keep mo. Pero, sound mind yun. Gumagalaw yun sa loob. Inaak mo yun. So, pag hindi mo inak, hindi toong tinago mo. Wala talaga sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo kinip kasi hindi mo ginamit. Tama po. So, ba't sabi ng Panginoon, Jesus answered and said to him, If anyone loves me, kung mahal niyo ako, tago niyo yung word. Ako naman yung word tago niyo ako sa buhay niyo. And my Father will love you, love him, and we will come to him and make our home with him. Titira. Sipin mo, ang Diyos titira sa'yo. Titira sa atin, ang laki ng Panginoon, ang liit lang natin. Sabihin, titirahan tayo ni Lord. Parang sinabi mong, titirahan ako ng Lord, papasok sa puso ko. Parang sinabi mong, maglilinis ako. 1 taon na linisan yan. Tama po ba? Sino mo lilinisin mo yung bahay mo, titirang ka ng Diyos? Sino maglilinis? Sino mas malinis? Maglinis? Ikaw o ang Lord? Di ba po pag tayo nagdidilig ng halaman, dilig-dilig. Bakit po tayo nagdidilig ng halaman? Kasi gusto natin yung halaman tumubo, ma-preserve, maging fresh, para mabuhay sila. Paano kung ang Lord lang nagdilig niyan, di bagyo?
O di ulan na malakas kahit ambon, tuloy-tuloy yan hanggang 1 linggo, 3 araw, buong magdamag, basa yan. Tama po ba? Kahit nga hindi umulan pag hinamog lang ni Lord basa yung lupa, buhay yung halaman. Sino mas magaling maglinis at magdilig? Tayo po ba magdidilig ka ng halaman mo o si Lord na magdidilig? Si Lord po ang mas magaling magdilig. So, mananahan ng Lord sa atin. So, kailangan po natin i-act. Ngayon po, Romans 8:28. Romans 8:28. Yun. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ano ibig sabihin po niyan? And we know that all things work together for good. Lahat ng bagay na mapasama, mapabuti, mapabuti, mapabuti ng mapabuti. Ang pangit tignan, pumangit, pero mapabuti. Bakit? Pinakailaman ng Diyos. Kasi mahal ka ng Lord. Pinabuti mo na pinabuti, pumangit. Pinaganda mo na pinaganda, pumangit pa rin. Pinapangit mo na pinapangit, tingin mo gumanda, pinaganda ng Diyos. Mapapangit, mapabuti, maganda sa Lord, pinagaganda ng Lord. Siya ang sasalo. Totoo, nakalagay nga dyan, nakalagay, and we know that all things work together for good to those who love God. Lahat ng bagay. Amen. Hindi na lang dinitel dyan kasi bakit? May Espiritu tayo ng Panginoon. Kompleto ang Espiritu. Kung dinitel lahat dyan, wala na magbabasa ng Bible. Ganyan na po kakapal ang Bible. Papunta pa lang ako, lahat ng mga nagpipris tayo, takbuhan na ang kapal sipin mo. Sino makikinig ang kapal ng Bible? Kaya po may banal na Espiritu. Amen? Sabi, all together for good. Yung purpose na sinasabi, ito po. Ito, may salin ako rito Sabi rito, that love God, sa lahat na nagmamahal sa Diyos, to them who are called according to His purpose. Yung nakalagay dito, yung purpose ng Diyos sa'yo. Yun namang purpose mo, alam mo na yun Your purpose, alam mo yung purpose mo sa Diyos. Ang problema, alam ng Diyos ang purpose mo, ikaw hindi mo alam yung purpose mo. Kaya sabi rito, His purpose, kasi mas kilala ka ng Diyos kaysa kilala mo sarili mo. Hindi, alam ko sarili ko Dancer nga ako Ako nga yung tigabigay ng kumyo, ako nga yung media man ako, media man. Media man nga sila, pero tingin mo ba habang boy silang media man? Lahat tayo tumatanda. Diba? Wala natin papalawag sa haba at tikli ng buhay. Amen? Ano yung His purpose? Kung paano ka ginawa ni Lord, gawin mo lang. Sabi ng iba, mas importante ang doktor kasi ang doktor sumasagap ng buhay. Totoo yun, oo. Nanggagamot. Sabi na, mas importante ang engineer tsaka architect. Sumasagap ng building, umaayos ng building. Sabi ko, pareho lang yan, pero depende paano mo gamitin. Nag-o-opera yung doktor. Yun namang engineer na gumawa ng building niya, mahina, laglag yung building, patay lahat. Pati nag-o-opera, pati no-opera, patay din. Sino mas importante? Di engineer. Nalaglag yung building Yung doktor nahulog na rin. Sama-sama na sila ron. Sino mas importante sa kanila? Di yung engineer tsaka yung architect. Bumagsak yung hospital Sino mas mahalaga sa kanila? Okay na, sumagot. Tapos ito pa, nasa aeroplano raw sila. Sa aeroplano, mas matindi ako. Nasa aeroplano Ako ang stewardess. Humahakot ng mga ako nagbibigay ng pagkain nyo. Ako nagdadala ng mga maleta nyo, kinakabit ko sa Diba? Sabi, importante, nagbibigay ng pagkain sa aeroplano. Sabi, may doktor din doon sa loob. Ako, magagamot sa inyo sa aeroplano. Sige, magmaneho ka, magpalit kayo ng piloto. Sino mas mahalaga sa inyo? Yung doktor o yung piloto? Born again ka, sasakay ka ba ron? Christian ka, sasakay ka ron? Kung si Christian ang piloto, sasakay ka kahit anak ng Diyos yan. Hindi ako sasakay dyan. Hindi naman piloto yan Tama? Sino mas mahalaga? Yung piloto o yung doktor na sumakay sa aeroplano? Pag yung piloto ang nalasing, patay na. Yari na. Pag pinasakay nyo, ang doktor, pag yung doktor ang ginawa niyang piloto ron, anong gagawin niya ron? Operahan niya yung aeroplano. Natanggal ko na yung tornilyo, tinanggal ko na. Sir, ayan, doon na tayo. Patay. Magdasal ka na. Sabi niya, sino mas mahalaga? Depende sa sitwasyon kung anong lugar. Kaya sabi, hindi, Christian ako, akit ako sa piloto, pagdadasal ko yung piloto at aeroplano, akong kaligtasan nyo. Akong tao ng Diyos. Sige, magpiloto ka, sumakay ka ron. Kung di ka mga mote, tignan ka lang kung anong tangsang gawin mo.
Yung pilota, pak. Amen? Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Kasi yung iba, kaya ako po sinishare, lalo na nasa camera na yan, mabuhay ka. Huwag kang religious. Amen? Amen. Ito pa, John 5:15-10. John 15:10. John 15:10. If you keep my commandments, parang pare-pareho, di ba yung sinasabi? If you keep, magkakonik ka. Tignan yung mga katabi nyo, baka magkakakonik nga kayo. Magkakakonik tayo. Uy, magkakakonik. Sa puso? Sa isip? O naghahanap yung iba ng puso? Kapuso? Tayo. Okay. If you keep my commandment, you will abide in me, in my love. Just as I have keep my Father's commandment and abide in His love. Abide na naman. Yung bang sapin-sapin, yung kapit-kapit, mas malakas ako kumapit, hindi ako mahuhulog. Hindi. Hindi naman yung kapit mo paano ka hawakan ng Diyos? Di ba? Wala lang Jolin dito O kunyari, ikaw to, nakakapit ka kay Lord. Ang lakas ng kapit ko, nabitawan ka. O dilag ka, napagod ka, hawakan ka ni Lord. Saradong-sarado ka, mahuhulog ka pa ba? Di ba po hindi? O ngayon, sabi rito, if you love me, kapareho lang din yun ng verse kanina. Sabi ni Lord, mag-abide ka. Dumikit ka ng husto para matibay ka. Magkapit-kapit ka. Kunin mo yung kapangyarihan ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Grabe, ito ka, yan yung pagmamahal ni Jesus, ito pa yung pagmamahal ng Ama, may banal na Espiritu pa. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Tapos, kasi nga, keep my Father's commandment, abide in His love. Saan ba nakakapit ang Panginoong Jesus? Nakakapit sa Father God. Saan nakakapit yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus? Sa banal na Espiritu. Kahit isa lang yan, sobrang makapangyarihan yan, tatlo. Sama-sama, antibay. Sa inyo, antibay! Lakasan niyo, mga kapatid. Antibay! Sa inyo, strong! Strength! Sa inyo, bato! Sabihin nyo, bato. Palambutin nyo ang bato. Bato. Yan ay bato. Tigasan ninyo, bato. Tama. Sabi nyo, hallelujah. Palakpan natin ang Lord dahil kayo masunurin. Hallelujah, hallelujah. Okay. Romans 2:13. Romans 2:13. Nasaan na ako? Romans. For not the hearers of the law are the before... Yan na lang. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Ang sabi po dyan, ang sabihin po niyan, justified ka na sa Lord sa mga ginagawa mo. Maintindihan mo man ang salita ng Diyos o hindi, dahil kahit anong gawin mo, hindi mo talaga maiintindihan kahit pilitin mo, dahil may banal na Espiritu nagpapaintindi sa atin. Sabi for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Hindi dahil binasa mo lang siya, alam ko na, nabasa ko na yan. Memorize ko nga yan Dumudugo nga tenga ko dyan Tsaka mata ko lumalabas yung dugo rito. Memorize ko nagpupuyat ako, sunog ang kilay ko. Wala na nga akong kilay Na-memorize ko nga, ang tanong, nagawa mo ba? Mabuting wag mo nang basahin at di mo na binasa, nagawa mo naman. Di ba sabi ni Lord? Yung oo mo, let your oo be oo, and let your no be no. Sabi ni Lord, kunyari nangako ko sa Lord, Lord, magsisimba ako bukas. Promise, ganito, 6:00, hindi ka nakarating. Sino nagsabi nun? Ikaw lang nagplano nun, o hindi ka pumunta. Sino nakakahiya? Sabi mo, pupunta ka, sabi mo, yes ka bukas. Sa pagpunta mo, wala ka. Indian. Buti pa sabihin mo, Lord, daw makakapunta. Una-una, traffic, wala akong panahon, hindi ko kaya, Lord, trensya na, dami, busy. Tapos biglang nakarating ka. Tingin mo, matutuwa si Lord sa'yo. Sasabihin ni Lord, di ba wala ka dapat ngayon? Ba't yan nandito? Lord, miss kita Love kita Love kita Hindi ako mapakali. Maliban na kung iyang hiya ka. Dahil may relasyon kayo, dahil sa relasyon lang, iyang hiya ka, hindi ka makahindi. Kasi naiisip mo yung pagmamahal niya. Minsan hindi ka napupunta dahil kilala mo ang Diyos o paano relasyon nyo. Minsan naiisip mo na lang yung pagmamahal niya sa'yo. Naiisip mo nakakahiya sa Diyos. Minsan yung kahihiyang, nilagay mo lang sa tamang gamit, pupunta ka na kay Lord Sabi mo, teka, pinagaling niya ako noon, pinagaling niya yung pamilya ko, hindi niya ako pinabayaan Sa oras ng ups and down, twisting, turning around, kulay, palik dito, kung ano nangyari. Sabihin mo,
kahit nga makalimutan mo pa si Lord, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. 1 John 2:17. 1 John 2:17. Okay. Ito, Tagalog po to ha. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay, pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Next. Okay. Sige po, dahan-dahan. Mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngay marami nang lumitaw ng mga kaaway ni Kristo. Kaaway daw ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Oh, next. May next pa, hanggat may next lang, hanggang mawala. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, mahal mo man o hindi mo mahal. Ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na natin, nakakabulol nananatili sana silang kasama natin. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Kung talagang atin sila, sana nandito sila. Nasaan sila? Nawala. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Umalis. O, ano pa yung susunod? Ngunit ipinagkaloob ng Espiritu Santo, ngunit ipinagkaloob na sa inyo, ipinagkaloob na sa atin ng Espiritu Santo. At dahil dito, alam ninyo ang buong katotohanan. Hindi nyo naman naiintindihan talaga yung totoong buong katotohanan eh. Hindi naman natin alam yung buong kwento eh. Ng Biblia, meron man nabuhay noon. Tasan kami, may nabuhay na ba nung panahon ng Panginoong Kristo? New Testament time lang, yung pinakamaikli. Kahit yata yung kay Hitler lang, wala pang buhay rito eh. Nung gera. Sino buhay rito nung gera? 1945. Meron ba? Meron? Kwento. Wala. O, babalik tayo kay Panginoong Jesus. Wala ring buhay. Kung hindi dahil sa banal na Espiritu, kung hindi sa Panginoong Jesus na nabayubas sa kusang Kalbaryo, walang banal na Espiritong mag-guide sa atin para mag-connect yung Espiritu ng Diyos at mga Espiritu ng mga nauna. Amen? Amen. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam, sabi ng mga ninuno natin. Hindi dahil hindi nyo alam yung katotohanan, kundi dahil alam na ninyo. Nagpipreach ako ngayon dahil alam na ninyo. Amen? Amen! At meron kayong di alam. Yun yung galaw ng Banal na Espiritu. Kasi yung kwento ng Biblia, pare-pareho. Yung kwento, katuruan, iba-iba. Tama? Pinako ang Panginoong Hesus. Kunyari, ganito, andyan. Hindi naman talaga kunyari, pinako talaga ang Panginoong Hesus. Nasa harap niya yung nagsusulat ng libro nun. Harap. So, andito si Pedro kunyari. So, ang kinukwento niya, ang Panginoong Hesus, kinukwento ko nakaharap. 4, pinako, ganyan. Yan ang tingin niya. Nilista niya sa Biblia. May inutusan pa si Lord, nasa kanan. Siguro, 1 yun. Ganun din ang tingin niya, kwento niya, naririnig niya. Pero mga kapatid, ibang anggulo. Kaharap kayo sa akin, kita niyo yung dalawang mata ko. Kita niyo yung buo ko, may kamay ko. Pero pag tagilid ko, iba na. Ang nakikita niyo lang, isang tenga, isang ilong, isang mata, tapos tagiliran. Pero parehong kwento. Kaso, ibang anggulo. Pero parehong tama. Paano yung inutusan ni Lord sa likod, yung nasa likuran, hindi nakita sa screen, hindi kasama sa eksena, pero nandun siya sa likod. Nakita niya yung mga latay ng Panginoon. Amen? Ninulat din niya yung Biblia. Yun din ang kwento. Ibang anggulo nga lang. Kaya pag binasa mo si Luke, si John, di ba? Mga kapatid. Next. Meron pa ba? Wala na yan? Sige, okay na yan. Ayan po ang mga sinulat ng mga naglingkod na sa Panginoon noon para meron tayong masalo ngayon. At sa generation natin, gagawa rin tayo ng ginawa nila. Ang pinagkaiba lang naman po, siyempre wala namang eroplano noon. Wala pa namang cellphone noon eh. Ang hirap noon, pag inindiyan ka ng kausap mo, patay na. Nag-usap kayo Lunes, magkikita kayo ng Miyerkules. Pag tulog lang noon, bukas makakalimutan na noon eh. Ha? Wala namang cellphone. Ngayon, bokya na. Oy, asan ka na? Pinapatayan mo ako, bokya. Asan na yun? At least, hindi kakakabahan. Alam mo, traffic lang, dito na ako, malapit na ako. Kahit malayo pa siya. Sasabihin niya, lapit ko na, malapit na ako. Konti lang, na-traffic ako. Pero naliligo pa lang yun. O, di ba? Na-traffic sa banyo. Naliligo pa lang. O, paalis na ako, yan na ako. O, yan na ako. Lumabas ka na sa cellphone. Yan na ako eh. Lumabas ka na sa cellphone. Okay, faith.
Hebrew 11. Ako na lang magbabasa. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga taong may faith. Pag wala kang faith, mag-suicide ka na mga kapatid. Kasi wala kang saysay, ba't ka pa nabuhay? Yun yung karpintero, yung pulubi nga may faith eh. Pay pera, gagano lang yun. Oh. Alam niya, bibigyan mo siya. 2 pesos. 100 naman kayo magbibigay, may pera pa sa sayo. 100 yung dadaanan niya eh. O di may 100 siya, may 200 siya. 5 piso bibigay nun. Araw-araw nandun yun, may faith yun. Wala naman Diyos yun. O baka nagro-rosaryo. Nagdadasal, Lord, paramihin niyo pa yung sasakyan. Ibaba yung mahiwag ng salamin. Sipin mo. Kada galaw nun, mas matindi pa sa toll gate yun. Mas may pera pa sa inyo yun. Hindi ako sigurado kung totoong pulubi yun ha. Kasi hindi lahat ng gumanon. Amen? Kasi uso na yun eh. Parang, o kaya hold up to. Yung magandang hold up yun kasi mag-aarte ka pa yung akaawan dating mo. Pag binigyan mo, alis agad, snobbish, wala man lang thank you. Tama? Maraming ganun. Minsan may binigyan ko, tinapon yung bari eh. Pero sabi nga ni Mami Mitos, ganun man siya o hindi, bigyan mo na rin. Bigyan mo na rin. Opo, bigyan mo lang kasi ikaw nag-aalaga sa kanila. Ikaw naman ang pagpalain ka nila do hindi, binigyan mo sila. Amen? Pananampalataya, dami ko na napuntahan na. Faith. Yung iba kasi humihingi ng, may gagawin ako eh. Ang problema pala niya, kung may pera lang ako, magagawa ko tong project na to eh. Binigyan mo ng pera. Hindi pa rin nagawa, yung pala, wala pa siyang faith. May faith naman siya. Binigyan mo pa ng pera. Ba't di mo na pa rin nagawa, may faith ka na? Wala akong anointing eh. Anointing lagyan. Ano susunod? May anointing ka na, may faith ka na, may pera ka pa. May panggalaw ka pa. Hindi pa rin nagawa. Bakit? Wala akong magawa. Ayokong gawin. Yun. May anointing, lahat binigay. Wala siyang passion. Bakit niya hindi magawa? Wala siya siguro siyang experience. Binigay mo na lahat ng sinabi niya, binigay na ng Diyos. May anointing ka na, lahat na. Siyempre, bago ka bigyan lalo ng anointing, experience mo na pauuna sa'yo, mga kapatid. Hindi pwedeng walang experience. Mauuna naman yung experience bago yung anointing. Ano yung nauna anointing? Paglabas may anointing na. Ano kasi Samson? May pinipiling tao po yun. So paglabas mo, lumalabas ka, may anointing na ako! Wow! Baka magsak na yung mga tao. Ano yun? Anointed ka. Hindi ka pa nga nagsasalita, pinapanganak ka pa lang eh. Lumalabas ka pa lang, ito na, nararamdaman ka, laglag na. Bumagsak na yung doktor. May anointing tong batang. Ano yun? Di nabitawan. Pag bitaw, patay yung bata. May anointing naman ha. Nahulog, dugo, patay. Kaya mong dalhin, mga kapatid. Amen? In-exaggerate ko lang po. Ngayon po, ilang minutes na ako? Ilan na po? 20 minutes na ako? Ha? Okay. 20 minutes. Okay. Bakal. Steel. Ayan, steel. Ayan po yung bakal. Yung bakal po, ang karakter po niyan, generic metal elements yan. Bakal, maraming klaseng bakal. Ngayon, ang isa sa bakal na matibay, yung steel. Pag sinabing steel, yan ang kinakabit natin sa building natin. Matibay yan. Amen? Hindi ka naman gagamit ng tamtax ng pagkabakal, o carbon, o walis tingting, o alambre. Gamitin mo alambre, ipondasyon mo dyan. Tignan ko yan kung hindi yung gumanon. Sabi, ba't yung building lang JTG nakaganon? Kasi online lang yung nag-aaral din ng engineer namin, online. Kaya alambre nilagay. Imbis na, pag yan, nakaganon niya, matigas. Nakaganon. Pag alambre nilagay mo, kasi yung nag-aaral daw nung engineer online lang, kaya nakaganon. Di banal, lumuluhod yung building na. Pag simba mo rito, nakabaligtad ka. Alambre. Ayaw mo nun, malambot. Kakaiba, di ba? Nakatipid tayo sa space. Sipin mo, nandakaganon ka, yung ano mo nakakabila. Matutuwa si Judge kasi may bubong na siya. Kasi nakapaling tayo. Amen? Okay. Bakal.
Matibay ang bakal. Gusto ni Lord, ganyan tayo katibay. Kasi gagamitin tayo sa pagiging matibay. Gagamitin kang building ni Lord. Titirang ka ni Lord, di ba? Tama? So kung yung bahay mo marupok, kung marupok ang bahay, amen? Papayag ba kayo na ang bahay marupok? Mamamahay ang Panginoon? Siyempre matibay. Siya talaga ang bakal natin. Sabi nga ni Lord, kamay na bakal. Sabi ng Lord, siya ang tunay na bakal. Hinahalin tulad niya, nila tayo sa mga metal, pero siya talaga ang bakal natin. Ano yan? Si Voltes 5? Ano yan? Teka lang. Okay. Ay, sorry. Akala ko lumabas. Hello. Meron ba? Akala ko lalabas si Super Mario. Amen. Bakal. Tibay. Tibay niya, hindi siya kinakalawang. Ang bakal pong steel, may mix na alloy. Hindi lang naman bakal lang timpla niya, meron siyang alloy kaya matibay yung steel. At meron din siyang mixture na carbon, konti nga lang. Pag naparami ang carbon niya, kakalawangin siya. Pero ang kakalawangin lang sa steel, yung parts lang na may carbon. Yung alloy na marami porsyento, matitira yun. Kaya solid po, kaya nga niluluto nila ng gustong steel eh. Kayo, anong mix nyo sa Panginoon Diyos? Banal ba kayong 80? Steel nyo ba? Kunyari ang steel holiness, yung carbon bang nasisira? 30%? O yung 80% na kinakalawang na hindi ka banalan ng mas marami kaysa yung steel na magiging matibay. Kasi yung steel, may nasisira ron. Meron dong hindi ginagamit. Sinusunog nila yun. Yun yung tinatapon. Ang natitira lang doon yung alloy. Yun ang nagpapatibay sa steel, kaya siya naging steel. Kasi may alloy siya. Kayo po, may alloy po ba kayo ng kabanalan? Meron tayo kay Lord. Kaya man natin o hindi, na-sanctify tayo. Pero hindi natin pwedeng abusuhin. Sabi mo sa tabi mo, tignan nyo po, dahan-dahan sa kanan, dahan-dahan, slow motion, ganun. Ay! Okay, tingin. Sa kaliwa, ay! Oh, banal ba? Banal, banal. Okay. Alam naman natin ng gold, silver, platinum, titanium, mga bakal na matitindi. Ang tibay niyan, gusto ni Lord, ganun tayo kaganda. Ganun tayo ka-gold, kumikinang. Ginawa ni Lord, dinalisay. Puro tayo ginto, ang dami nating klaseng metal. May silver, lahat yan metal. Gusto ni Lord, gold ka, platinum ka, matibay ka sa labanan. Sa pandemic, sa lahat ng laban ng buhay. Sa bulsa, sa puso, at sa gawa, at sa isip, kumpleto ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi kulang ang isang bahagi, kundi malalaglag. Ilaglag mo lang yan, yung pundasyon na yan. Isa lang pundasyon yung ilaglag mo rito, laglag lahat yan eh. Kung yan, 100% yung pundasyon, at yung semento niya, walang graba, laglag yan. Kung puro semento lang yan, at walang buhangin, laglag yan, may percentage yan. May sama-sama, may mathematics yan. Hindi pwedeng puro bakal, mas maganda. Okay. Mas maganda kung puro bakal kasi may bakal naman gumagawa eh. Pero sa patibayan ng LRT, yung LRT na lang, antibay po nun, may bakal yung sa loob, may buhos pa. May mga tinatawag pangaraw nila SP1, SP2, yung mga tibay-tibay. Pag binangga mo ang LRT ginagawa dyan, saan tayo dadampot niya pag binangga natin yan? Mga ngarap ka bang banggain yan? Gano'ng katiyo? Banggain mo, tugmo ulo mo, pug. Banggain mo ng bus. Hindi tayo mananalo. Gusto ni Lord, gano'n tayo katibay. Banggain tayo ng kalaban, ang tibay natin. Amen? Dahil meron tayong matibay na Panginoon Diyos. Alam niyo po, ang gold, kahit anong sunog ang gawin mo, hindi nawawala. Pag sama-samay mo lahat ng bakal, gold lang ang naiiwan. Yun ang faith natin. Yun ang binigay sa atin ni Lord na lumabas tayo, gold. Pagsamay mo yung silver, pagsamay mo mga ibang bakal, carbon, pag sinunog mo yun, lahat yun nawala. Ang natira lang po, gold. Ngayon, pag alam mong gold ka, bigyan mo ng halaga. Pakinisin mo yung sarili mo, pakintabin mo. Hindi yung pakintabin dito, iba na yun ha. Yung pakintabin, iba yun. Iba yun. Wow, nanlakas, ang dating, sisilaw ako. Ibig sabihin, pakintabin mo yung gold dahil ikaw yung nananampalataya kay Lord. Amen. Paningningin mo, sayang ang pagka-gold mo. Kahit marumihan ng gold, gold pa rin yan. Pero linisin mo, tanggalin mo, pakinangin mo, maging salt ka. Amen. Ilabas ang ganda, kinang. Let your light shine in glorious way. Ang ganda mo na. Pinaganda ka na ng Diyos, sinangtified ka pa. Mamili ka, ano ka, platinum, titanium, ano? Ano klaseng metal ka?
Bronze? O yung nangingitim? Ano bang metal yung mahina? Ano yun? Anong metal yung mahina? Ano yun? Anong bakal yun? Copper, nangingitim, di ba? Pag sinuot mo, ang itim. Sasabi mo, ginto to, ginto. Tanso. O, tingga. Tingga, ang bigat naman pareho naman o binalutan mo naman ng gold. Ito ang ibig ko po sabihin. Bago po ako magtapos, tayo, bakal, nung wala pa tayo kay Lord, pinalalabas nating matibay tayo. Ang bakal, nilalagyan ng laso niyan, yung regular na bakal. Iba naman yung sinasabi kong steel na matibay na gold, ibang bakal yun, sigad na yun. Pero somehow gusto ni Lord maging kasing tibay natin siya. Siyempre sabihin mo, Lord, magiging matibay ba ako pareho mo? Pilosopo ba tayo? Siyempre sabi ni Lord, kaya kong gawin yan, Diyos mo ako eh. Ako yung sandigan mo, akong gagawa niyan sa'yo. Kasama mo in Lord, kasama mo ang Lord. May posible ba sa Diyos? Amen. Ang sinasabi ko po, nung wala pa tayo kay Lord, regular na bakal lang tayo. Kaya yung bakal, ayaw mong kalawangin, lalagyan mo ng lason. Pag nilason mo, tanggal yung mga kalawang niyan. Lulutuin mo siya, lalasunin mo, i-neutralize mo siya. Pag malinis na yung bakal, kikiskisin mo na yun, maganda na yung bakal. Regular lang na bakal. O paano gaganda? Para tumagal, para proteksyonan. Lalagyan niya ng primer. O nilagyan na ng primer. Tibay na, primer, nilagyan ng primer. O tas ng primer, anong susunod? Lalagyan niya ng base, yung totoong kulay niya. Kunyari, pula ang nilagay, kinulayan. Metallic type, yung glossy, ang ganda ng kulay. Di shine na shine talaga siya. Tapos, yun na yung kulay niya, blue. Anong kulay? Anong kulay niya? Red. Anong kulay niya? Green. Yang iba-ibang kulay ka sa Lord. Ngayon, bakit hindi pa na kontento ang Diyos nung niligyan kanya ng kulay, nung natuyo na yun? Bakal, nilason, nineutralize, pinatibay, nilagay ng primer. Nilason muna. Maaaring yung lason doon, yun yung dugo ng Panginoong Hesus. Nilason yung bakal para wag kalawangin. Ang ginamit yung dugo ng Panginoong Hesus. Tapos yung primer, nilagyan ng patibay. Primer na unang coat, hindi nilagyan. Tapos nilagyan pa ng susunod na kulay, yung green na ang nilagay. Yun na yung kulay mo ngayon. Mamili ka kung saan kang kulay dyan. Nung matapos, nilagyan pa ng banal ng Espiritu. Nilagyan pa ng top coat. Ang tibay ng top coat mo, ang kintab mo. Kininis ka pa. So lahat ng tama ng magiging problema ng sasakyan o ng pintura na yan, kung sasakyan man yan o kung anong bagay, yung sasalo niyan yung nasa ibabaw muna. Bago niya sirain yung ilalim, yung ibabaw muna ang masisira. Eh si Lord yung nakalagay doon sa ibabaw. Sa ibabaw. Ikaw yung bakal doon sa loob na nagkakalawang. Ikaw yung kinakalawang doon sa loob. Ngayon pagdating ng time na ginawa ka ng gold ni Lord, kung gold ka na, tatakpan mo pa ba sarili mo na ibang pintura? Eh, ba't pinapalitan niyo yung pintura ng Diyos na nilalagay sa inyo? Gold ka na pala sanctified ka na pala Ba't pinapalitan mo yung nilalagay ni Lord na kulay sa'yo? Eh, gold ka na pala Alisin mo na yung mga, palamuti mo at ilabas mo na yung pagiging ginto mo. Ngayon, kaya lang pinapalamanan ka ni Lord noon kasi mahal ka dahil kakalawangin ka sa loob. Ngayon, nung hinawakan ka na ni Lord, nawala na yung kalawang mo. Pinagtibay ka na ng Panginoon. Binasbasan ka na ng banal na dugo niya. Inayos ka na niya. Pinaganda ka niya at pinalakas ka na niya. Pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Napakabuti mo. Dakila ka, Lord, kayong purihin. Kayo ang dakilain. Kayo ang sambahin. Salamat sa inyong pangalan. Salamat sa inyong salita. As ang salitang to, Lord, I pray. Magalaw namin, magawa namin. Ma-implement namin, Lord. Hindi kayo magpapadala ng salita. Pagkat ang salita ay Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay kapangyarihan at ang berbo ay ang Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, sa salitang to. At ito'y gagawin namin, Lord God, ng may kabanalan, may lakas, may tapang, tibay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.